Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni E.B. Hugalbot. Sabi niya, ouch! Ouch, yung nasaktan ba? Bongbong Marcos, Attorney Claire Castro, pasok! Bakit pinapapasok niya sa Anti-Claire? Kasi mayroong post dito above the Philippines, balita tungkol sa turismo. The Philippines experienced a significant decline in its tourist arrivals in the first 4 months of 2025 compared to the same months in previous years except pandemic. The country recorded a 3.2% decline in foreign visitations to only 1,933,757 in the first 4 months of 2025. South Korean visitors, which are the biggest source of tourists in the Philippines, recorded a 35% fall in April to only 73,278. Nako, ang laki ng ibinaba ng mga Korean visitors. 35%. So, kung 73,000 lang, dati nasa 200 plus. Ano? Anyway, basta, napakaganda po ang ating bansa. Hindi tayo matatalo sa kagandahan daw. I have visited other countries. Wala pa rin makakatalo. I might be biased dahil Pilipino ako eh. Beaches, kapunta ko sa Thailand, yung mga sinasabi nilang magaganda doon. Talon-talo sila sa kahit hindi Boracay, kasi ang Boracay world class eh. Kahit dito lang sa Mindanao, ang daming magagandang white beaches, ang dami pang hindi napuntahan. So, bakit napakababa ang tourist arrival natin? Last year, yung data last year, hindi na-meet yung target ng Department of Tourism. Failure sila, hindi nila na-achieve. Nakalimutan ko na yung data, kailang failure sila. So, ano bang dahilan? Tinalo pa tayo ng, I think, Cambodia. Mas marami ang foreign tourist arrival na bumisita sa Cambodia kumpara sa Pilipinas. Cambodia, landlocked country yun eh. Wala siyang mga dagat, wala siyang mga beaches. Bakit? Mas marami ang bumibisita. Noong panahon ni PRRD, bago mag-pandemic, ang pinakamalaking foreign tourist arrival natin na Chinese, I don't know, siguro, halos millions ang tourist arrival natin from China alone noong 2019 bago nag-pandemic. Why? Bakit ang daming turistang inchik? Buhay na buhay ang turismo panahon ni PRRD nung wala pang pandemic. Driver ng economy ang tourism. Dapat ganyan sana ang tourism, driver of economy. Bakit? Dinadayo tayo ng mga inchik noon. Maganda yung foreign policy ni PRRD. Friends to all, enemy to no one. Kinaibigan niya ang China despite the fact na may sigalot sa West Philippine Sea or sa South China Sea. Hindi naman niya isinorender ang ating mga teritoryo. Wala nang not an square inch of territory sinorender ni PRRD. Kung lang siya, naging diplomatic lang approach. Nang dahil sa magandang pakikitungo sa China, ayun, ang daming dumarating. Ano na ngayon? Dahil ang foreign policy ng administrasyon, kalaban ang China. Wala na.
O South Korea, magandang relasyon natin sa South Korea. Bakit bumababa? Bumaba ng 35%. So, hindi na ipaliwanag dito anong rason. Kaya lang, sa nakikita ko, itong peace and order situation, yung dumarami ang kidnapping ng mga foreign nationals, lalo na mga Chinese, plus political instability. First 4 months, di ba? Last year pa lang, ugong na yung awayan ng politika, Marcos Duterte. Sinabayan ng impeachment. Impeachment February 5. Pagdating ng March 11, kidnapping, arrest kay PRRD. Maliban sa lumiliit na ang foreign tourist arrival natin, pati foreign direct investment, nakita kong post, bumaba. Halos lahat, pababa na ngayon, pababa. Kaya ngayon, ang trust and approval rating ng administrasyon ito, pababa din ng pababa. Yun po ang so sana wake up call ito. Sana paigtingin yung pagandahin ba ang image ng bansa. Kailang itong nangyayari ngayon, kahit anong gawin mong PR, wala pa rin. Magbasa lang tayo sa mga comments. Sabi nga ni Ibi Hugalbot, grabe South Korea, 35% ang pagbaba. Ayaw na nila sa Pinas, pero ang mga Pinoy, patay na patay pa rin sa mga K-drama and K-pop. Mahilig ako sa Korean drama sa Netflix. Pag may time ako, number 1 ko sa number 1 yung ang pinaka the best na ko sa Korean, yung Crash Landing on You. Yan ang mga yung Descendants of the Sun. Marami. Ang gagandang mga K-drama dahil marurunong ang mga magandang pagkagawa ng Korean drama, Korean enjoy na enjoy. Ano pa? Nico Listing, thank you. Europeans in Siquijor, Siargao, and Palawan. Yes, maraming ang nakatirang Europeans. CM Noelen, si Auntie Claire, di mo to, ana, kay wala man siya nag-work sa airlines. Millie, hi, gabaan na mo. Marlon Sarasa, na BBM Epe tayo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is inilala natin pagtulong sa nangangailangan, lalo na itong tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang yero nga itabang sa mga tao nga kadtong daot na ilang balay ug abot na gid ang ilang ero. Ano ni sila ang tagaan. Kinain kan din niya. Ito wasaron kay para mabidyon ka. Salamat sa panalangin nga amo madawat sa Ginoo. Labi na ang vlogger. Thank you dahil sa kuan aning panalangin. Ya ka di sandig no di tabalay. Mumura si Mabil. Wala itay. Ganda to mo. Itas ang kinabuhi kuda di katapusan. Sa tiyo ka. Pag-atag.
Masili lang pa doon na sa... Ikay ka diyan, ala. Nalipay. Ito ya. Kuya. Salamat! Tayo magbubaya. Sa ilagin na na. Di ka na harapin.